Ark and Catherine Lucido. Yan, salamat po. So, share lang po muna natin nasa ating newsfeed. Tapos ay mag-i-start na tayo. Share lang tayo sa ating newsfeed. Okay. Okay. Share lang natin. Okay. Newsfeed. Share lang tayo sa newsfeed. Yan. Yan. Kamusta na po kayo guys? No? Happy Thursday. Naku, Thursday na pala. OMG! It's Thursday. Thursday na pala mga kaibigan, no? Thursday na po pala. Yan. So, Thursday na pala mga kaibigan. Ang bilis naman ng araw, no? Super bilis po ng araw. Paano ba niyan makakapag-radio? Radio Pilipinas. Supposed to be mga kaibigan, dapat nasa Ilocos Norte ako, no? Hindi lang po ako nakasama kasi hindi na po ako umabot. Kasi nung dapat po paalis kami, September 9 yan eh. Pumunta po ako ng Caloocan. Tapos, expected ko na maaga ako makakauwi dito sa amin, no? Na yung ka-meeting namin ay makakapag-meet kami kaagad, no? So, ang nangyari po, alas 4 na ako, no? Na nakasakay ng LRT. Tapos, LRT, syempre mabilis. Ang problema, yung biyahe namin papunta ng Cavite, no? So, grabe yung traffic. Sa madaling salita, mga kaibigan, inabot ako ng siyam-siyam, no, sa daanan kasi may mga ginagawang daan, etc., etc. So, inaantay ako ng mga kasama kong vloggers. Kasi nga, punta kami ng Ilocos kasi pupunta po kami sa birthday po, no? Celebration ng birthday ni Apu Lakay, tapos celebration ng birthday ni PBBM. So, ang nangyari po, wala na akong magawa eh. Hindi naman ako Darna, no? Na, pupunta ako dyan. Hindi naman ako Darna. Ayoko namang mag-antay sila na mag-antay sa akin na abutin ng alauna ng madaling araw, no? So, ang ginawa ko po, yun, sabi ko na lang na, nag-text lang ako, hindi na talaga ako makakarating kasi hindi na po pwede. So, yun, mga kaibigan, no? Hindi po ako nakasama sa Ilocos Norte. So, ngayon, nandun sila sa Ilocos, no? Umattend sila ng birthday celebration ni Apu Lakay, tsaka ni PBBM. So, nandun ako dapat. So, inggit nga ako eh. Ginagawa ko, hindi muna ako nagtitingin sa mga post nilang picture sa GC. Kasi, nainggit ako eh. Kasi dapat nandun ako. No? Nandun talaga ako dapat. Dapat pala yung ginawa ko sa araw na yon, hindi ako pumunta sa ibang lugar. Dapat, isa lang talaga dapat yung pinuntahan ko eh. So, ang nangyari, yun, hindi ako nakarating sa meeting place, no? So, hindi pa ako nakasama sa Ilocos Norte. Anyway, meron pa namang ibang pagkakataon eh, no? Meron pa namang next year. Pwede pa naman ako sumama next year. Meron pa namang susunod na mga taon, no? So, pwede pa. 2 beses na rin ako nakapunta eh, no, ng Ilocos Norte. 2 beses. So, ito sana yung pangatlong beses. Pang 3 years si PBBM. So, pang 3 years ko rin dapat na nakarating ng Ilocos Norte. Pero dahil nga sa nangyari, so hindi pa ako nakarating. So, sayang talaga, no? Pero, sige, next year, makakasama ulit ako sa Ilocos.
Ilocos Norte. Yan. So, yan mga kaibigan, no, yung sa mga baka gusto nyong ano na rin, no, share na rin yung ating live. Yan. So, limang group na lang at mag-start na tayo. Yan. Okay. At saka sa GC. Yan. Okay. So, okay na po. Okay na, guys. Yan. Okay na. Yan. So, okay na po. Salamat po kayo, June Realibit. Yan, June Realibit. So, eto na nga mga kaibigan, no? Start na po tayo. Pero bago po tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, ay meron lang po tayong i-correct, no? Correction, no? Okay, bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic. Okay. Ito po, naglata. Papakita lang natin itong ano. Ang bagal naman ng green screen. Yan, okay. Yan, so bago po tayo pumunta sa ating main topic, atin po munang i-flex lang muna natin sandali, no? May ko-correct lang po tayo, no? I-correct lang po natin ito. Yan. So ito po yung Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Tala, Caloocan City, no? So ito po, yung mga taga-Tala, Caloocan City, siguro alam nyo yan, no? Yan po yung hospital sa, syempre sa Tala, Caloocan. So, dito po, mga kaibigan, ay call out lang po natin yung DOH, no? Mga kaibigan, makikisuyo lang po tayo, i-call out natin ang Department of Health. Kasi ito po, napansin po namin, no, na maraming mga nagrereklamo at marami pong mga, kumbaga, humihingi ng tulong, no, kay Mayor Along Malapitan, at maraming nagagalit, no, kay Mayor dahil nga dito sa serbisyo daw ng Tala, Caloocan na napakabagal. At sabi nung iba ng mga pasyente dito ay matagal silang pumipila, emergency na nga, ay napakatagal pa nila daw pumipila. Pagkatapos, hindi pa daw maayos yung serbisyo at yung mga nurses, minsan talagang marami daw silang mga nakakaaway kasi hindi daw maayos yung serbisyo. So, alam naman po natin mga kaibigan, no, na yung mga, ito po yung problem minsan sa mga DOH hospital, no, sa mga pampublikong hospital. Ito po minsan yung problem kasi sa super kakulangan na rin talaga ng mga nurses at hindi rin natin alam mga kaibigan kung mayroong nagaganap na korupsyon, no, sa pamunuan ng hospital na yan, hindi po natin alam. So, kino-call out po natin ngayon mga kaibigan yung DOH para tingnan po kung ano yung nangyayari dito sa Tala, no, na dito po sa hospital na ito ng Tala. Kasi ito po mga kaibigan ay hindi po under sa LGU, hindi po ito under kay Mayor Along Malapitan. So, medyo hindi po niya mapapakialaman kasi hindi po niya ito under, no, mga kaibigan. So, kinokorek po natin na
ang Tala, Caloocan po ay under po yan ng national government, ng Department of Health at hindi po sa LGU ng Caloocan. So, Department of Health, no, kino-call out namin kayo na pakitingnan po ninyo yung pamunuan ng Caloocan, no? Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium na kilala sa Tala Hospital, no, mga kaibigan, na eto nga, sana po ay inyong tingnan kung ano ba yung nangyayari dyan. Kasi marami pong mga nakukuha ng mga reklamo yung LGU Caloocan dito po sa hospital na to. So pakitingin po kung ano ba yung sistema nila dyan, kung may nangyayari bang korupsyon, bakit tila hindi maganda daw, no? Di umano, sabi ng mga nagrereklamo, hindi daw maganda yung serbisyo at sobrang napakabagal at kahit daw yung mga emergency na nga, no? Pero pumipila pa at napakabagal. So kung may kakulangan man dito, bawa sa mga nurses or kung mga staff ay pakitingnan po, no, sa Department of Health para matugunan yung mga pangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Tala, Caloocan. Kasi talagang importante po talaga ang hospital, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na ang dami nating mga kababayan na talagang nagkakasakit, no? So, yan po mga kaibigan, flex po natin DOH, no, sa Department of Health po. Mga kaibigan, no, pakitingnan po itong Tala hospital na ito, kung ano po ang nangyayari dito, no? So sa mga nagrereklamo po sa LGU, no, ng kay Mayor Along Malapitan, diretso po kayo mga kaibigan, kontakin niyo na lang po yung DOH dahil ito po ay hindi po under sa LGU, no? Sa DOH na lang po kayo dumiretso at kumontak para hindi po kayo, kumbaga, yung inyong pagrereklamo ay talagang matugunan, no? Kaya, mga kaibigan, alam niyo na ngayon, no, na hindi po ito under ng LGU. Ito po ay sa Department of Health. Yan. So, ngayon naman mga kaibigan, ay punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Yan. So, nako, nag-fake news na naman, no? Meron po ritong DDS, nag-fake news na naman. Ang sabi po ng isang DDS ay delikado yan. Delikado talaga yan. Si Speaker Romualdez ba naman ang promotor ng korupsyon dito sa Pilipinas? O, nag-fake news, mga kaibigan, no? Biruin mo, mga kaibigan, na fake news talaga, no? So, eto mga kaibigan, papalabas lang natin, no? Okay. Kasi yung mga DDS, mahilig po sila sa paninira at fake news, no? So, palabas lang natin ito, saglit. Okay. Okay. Ito ha. Ito po mga kaibigan ay interpellation ni Congresswoman Jinky Luistro. Alam niyo naman, kapag si Congresswoman Jinky Luistro, walang kawala ang mga corrupt, no? Okay. During your past operations, Secretary. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earn during your past operations. Secretary, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration
2016 to 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? See, nakita niyo na, despite ang revenue ng mag-asawang Bisaya, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. At kita din na mas malaki yung sa panahon noon, no? Kay Duterte, kay sa kanyang revenue ngayon sa panahon ng current administration. So, paano niya yun i-reconcile? Paano niya i-explain yun sa sinasabi niya? Nakasinungalingan na ngayon lang daw nagkakaroon ng mga ganitong klase ng korupsyon sa panahon ng current administration. Paano niya yung nababangga sa data? So, hindi nagsisinungaling ang data. May data. Ang laki. Ang laki ng kinita nila, no? 2016, nag-spike, mga kaibigan, na ang kita ng mga diskaya. 2016, 17, 18, 19, 20, 2021, at first half ng 2022. At ayon sa data na pinakita, ay kaunti lang ang kanilang kinita, no, sa ngayon sa panahon ng ating Pangulong PBBM. Bakit? Siguro ngayon medyo nako-call out na sila, 'di ba? Kasi remember nung pagpasok ni PBBM, 'di ba? 2022, bahang-baha na eh. Hindi naramdaman yung 13,914 na flood control ni Duterte. And 2023, 2024, kino-call out na ni PBBM. Bakit ganito? Bakit nagbabaha? Ganyan, no? So, nagko-call out na rin si PBBM. Pero yung DPWH Secretary, si Imbonoan, parang wala lang, no? Hanggang ngayon, mga kaibigan, noong 2025, talagang ang Pangulo natin ay talagang sobrang nagalit na. At yung tiningnan niya, no, yung nakapag-trigger talaga sa kanya, mga kaibigan, yung mga reporting na completed, no? Completed daw yung mga flood control projects. So, ginawa ng Pangulo natin, completed pala Pinuntahan niya isa-isa yung mga nagre-report na completed. At doon nalaman ng Pangulo natin na ang mga ghost projects pala. Yung completed, ni isang araw, walang ginawa. Doon ngayon nalaman ng Pangulo natin. At siyan, mga kaibigan, talagang eto na, no? Full investigation at walang sasantuhin kahit sino pa yan, no? So kung hindi pa tayo nagkaroon ng Pangulo na PBBM ng Bongbong Marcos, hindi pa ito mawawakasan. Bakit? Kasi tinolerate po ito ni Duterte. Alam ni Duterte na napakaraming nangyari ng mga ghost projects sa kanyang kapanahunan. In fact, mga kaibigan, no? Itong pag-spike, no? Pag-spike ng revenue nitong mga diskaya noong 2016 hanggang 2022 ng first half, yan ang malaking ebidensya na totoo nga talaga na maraming ghost projects sa panahon ni Duterte. Siya din naman ang umamin si Duterte mismo ang umamin na napakaraming ghost projects sa kanyang panahon. Na nagkunwari pa, naggusto daw niyang linisin ang gobyerno, pero kita mo naman, di ba? Nagtuloy-tuloy. Talagang nag-spike pa, no, yung kita ng mga diskaya. So hindi po niya nalinis ang gobyerno. Malamang mga kaibigan dahil baka naman involved siya dito. Kita niyo nga, no, 52 billion nga ang anak niya Binigyan niya ng 52 billion ang kanyang anak. Tingnan niyo take note. Saan ka makakakita niyan? The first time in the history of the Philippines na merong kongresista na nagkaroon ng 52 billion. Na kung tingnan mo naman ang Davao City ay binabaha pa rin. Dapat kapag 52 billion, mga kaibigan, dapat wala na talagang baha yan. Dapat sobrang ganda niya mga kaibigan. Dapat ala Quezon City Memorial na yan, no? Yung circle na hindi talaga binabaha kahit na umulan ng umulan. Dapat ganyan yan. Kasi 52 billion pero kita mo binabaha ang Davao City. At ayon sa mga taga Davao, mga kaibigan, na kaibigan ko doon, sabi nila, ay umaabot daw ng ilang oras, mga kaibigan, hindi nagsasubside ang baha kahit wala na daw ulan. So, ibig sabihin, hindi successful ang 52 billion. Sabi nga guys, sa 52 billion, budget na yan, ang isang ahead siya.
take note budget na yan ng isang ahensya sa buong taon, ang 52 billion. Pero ito, binudget lang ng first district. Isang distrito lang ng Davao City. Ganyan kakurap sa panahon ni Duterte. Kaya siguro hindi niya nasawata ang korupsyon kasi siya mismo ang nag-tolerate ng korupsyon. In fact, mga kaibigan, di ba, tinolerate niya talaga ang korupsyon. Tingnan mo nangyari sa DOH. O, pinatransfer niya ang pera ng DOH sa PSDBM. Saan ka nakakita ng ganun? First time in the history of the Philippines na merong Pangulo ng Pilipinas na gumawa niyan. Nagpa-transfer ng pera